First, we discuss about binary to decimal. So, bago ang lahat, meron akong given here na dapat sagutan. So, the given is 1101, 1012. And don't forget, before we answer, is ilagay natin yung kanyang value, which is 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64. Then, tandaan natin, 0 is walang value for ano. Kaya ang pagpa-plus na lang po natin is yung may mga 1. So, number 1 is 64 plus 32 plus 16. Sorry, 8 plus 4 plus 1. Because 0 is walang number. So, the answer is 99. So, next is another example of binary to decimal. 11011 011 is the example. So, now, let's proceed. Gayahin lang natin yung una natin ginawa. 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64. Copy lang natin yung may mga 1. So, 64. Sunod is 16, 8, 2, and 1. Pag-plusin lang natin sila, and ang answer is 91. So, next is the binary to octal. Dito naman, ang gagawin natin is dalawa na ang kanyang pinag-aanuhan, which is 101, 101. Tapos, kailangan natin maglagay ng 421, 421 para makuha natin ang sagot. So, ang 0 is hindi na natin kailangan. That's why tatanggalin na natin. Yan. Kung ano lang kailangan na i-add, yun lang kukunin natin. So, ang sagot ay 5, 5, and combined lang ito, magiging 55, 2. Sunod natin is, another example is 7 and 8. Sorry, nagbura ako. Yan, ulitin na lang natin. Octal to binary. Another example is 7, 4. Kasi bawal yung 8 kanina. So, 7 at 4. So, kukunin natin ulit. Lagay lang ulit natin si 1, 2, 4 and 1, 2, 4. Pag lahat ay kailangan, lagyan lang natin sila ng 1. At kapag may hindi tayo kailangan, lagyan natin ang 0. Kaya nakuha natin is 1, 1, 1, 1, 0, 0. Then, copy lang natin 1, 1, 1, 1, 0, 0, 2. Yan ang magiging sagot natin sa octal to binary. Now, let's proceed to hexadecimal to decimal. So, sa hexadecimal naman, to decimal, is, ang hexadecimal is 16 at decimal is 10. So, ang ating given ay 24F. So, lagi natin anuhan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 will be A, 11 is B, 12 is C, 13 is D, 14 is E, and 15 is F. That's why F is 15. So, bago natin ano yan, is kailangan natin lagyan muna ng 16. 16 0 sa taas, 16 raised to 1, 16 raised to 2. Then, times lang natin, 2 times 16 raised to 2, plus 4 times 16 raised to 1, plus 15 times 16 raised to 0. Una natin ano is times natin yung 16 times 16. Then, 2 times 256 ang sagot. So, next natin is, times lang natin 16 times 1, 16. That's why 14 times 16 plus, ganun lang ulit, 16 times 0 is 0. Pero pag ano natin is may 1 siya. So, magiging 15 times 1. So, pangalawa natin gagawin is, times natin ang 2 times 256 equals to 512. Times ulit natin yung 4 times 16 equals 64 plus 50. So, magiging answer. Tapos, baba lang natin si 512. Pag plus si 64 plus 15, ang magiging sagot is 79. Then, pag add natin, 512 plus 79 equals to 591. 10. Then, lagay lang natin copy. 591, 10. So, yan ang sagot natin sa hexadecimal to decimal. So, now proceed to another example. Ganun lang ulit, copy lang natin yung 16, yung 0, 1, 2, yung sa raise nila. Then, copy lang natin ulit yung 2 na nasa taas times 16 raised to 2. Tapos,
15 is F nga, di ba? So, 15 times 16, tapos 15 times 16 ulit. Tapos, ganun ulit, ang times lang natin si 16 sa kanyang sarili. Then, times natin si 16 sa 1. And times na natin si 16 sa 0. Then, huwag tayong magpa-forget na may 1. So, next is 512 ang sagot plus 240 plus 15. So, plus lang natin sa 240 plus 15, baba natin sa 512, saka natin i-combine yung answer. So, magiging sagot is 767. So, yan yung ating nakuha sagot sa hexadecimal to binary. So, now naman, let's proceed to decimal to hexadecimal. So, kailangan nating i-combine si verse pa lang, kukunin mo natin yung given. Tapos, 35 divided 16 equals 2.1875. Then, kunin natin si 2. Tapos, lagyan natin si R. Para makuha natin yung remainder ni R, kailangan muna nating i-times si 16 sa 0.1875. Ang magiging sagot is 3. So, add natin si 3. Ito na magiging sagot niya. 2R, 2 raised to 3. Then, after that, kailangan natin namang i-divide si 2 doon sa first digit. Divide 16 equals to 0.125 sagot. Tapos 0R. Ganun ulit. Copy lang natin si 16 times 0.125. Tapos yung makukuha nating sagot na 2 is ilalagay lang natin. Tapos copy lang natin sila sa pataas. So magiging sagot is 2360. Then, sunod naman po natin is POS or the product of sum. So, ang ating given, ang ating variable is Q plus A times C plus B. So, tandaan natin, C plus is sum and yung times is product. So, yan, product and sum. Yung parehas nasa sa taas. Then, ang variable niya, copy lang natin yung mga variable. Kukunin natin si Q, A, C, and B. So, copy lang po natin. Mali ako. Q, A, C, and B. And yan ang magiging sagot natin so for product of sum. Now is SOP or sum of product. Ganun lang din pero ang nagkaiba lang is sa gitna nila. So A times B plus C times E. Then copy na natin. Yan lang. Gawin natin. Yung sa nasa gitna naman ay sum of product or sum. Then, ang nasa baba naman is, ang nasa may pinagigitna naman dalawang variable is product. So, kunin lang natin si variable. Ganun lang din. Kunin lang natin sila. Pag-combine A, B, C, and E. So, ito yung makukuha natin sa sagot. So, now, let's proceed naman tayo sa resistor. Para makuha natin, kailangan mo natin ng given na red, violet, orange, and gold. So, si red ay may value na 2. Si violet naman ay 7. At si orange naman na mag-aano natin, si orange ay iba. Sa kanya namang value is 1K. I forgot, may ohms po yun. Ohms. Then si gold is positive and negative 5%. So, pagsamahin lang natin si 2 and 7 times na natin siya sa 1K ohms. Copy natin si positive negative 5%. Then, times lang po natin si 27 times 1K is 27K. Copy si ohms. Copy si positive negative 5%. And yan na magiging sagot natin kay resistor. Another example, para mag-gets po natin, green, blue, black, and silver. Para may iba naman ang given. So, si green ay may value na 5, si blue ay 6, si black ay 1 ohms, tapos si silver naman ay positive and negative 10%. Copy lang natin katulad kanina, 5, 6 times 1 ohms, copy si positive and negative 10%, then times na natin. So, 56 times 1 ohms, positive negative 10% is 56 ohms. Tapos copy natin si 10%. And that will be all of my discussion. Thank you.